Kung naghahanap kayo ng first car, Toyota Vios, yung isa sa pwede ninyong ilagay sa listahan. Marami nga lang ang magne-negative sa mga advice na masyado nang madami sa kalsada, pang taxi daw. Hindi ba positive thing yon kung marami sa kalsada? Ibig sabihin, ganun nakasubok yung reliability niya, kaya madaming bumibili. Matipid na sa gasolina, maaasahan pa. Hindi ko sana i-review yung Vios. Masyado nang madaming review nito, pero nagulat ako nung pumunta kami ng Tangadan Falls, napakatarik. Habang nagde-decide ako kung dadaling ko si Apa doon at itutuloy, in-overtaken kami ng Vios. Kasi ako, akala ko yung sedan, hindi niya kaya pumunta sa mga ganon. Pero nagkamali ako kasi itong Vios kaya niya pala. Ito nga ba yung sulit na sasakyan para sa'yo? For the engine, we have dual VVTi, 4-cylinder inline na dual overhead cam with 16 valves, electronic fuel injected na. With a displacement of 1,329cc and a maximum power of 99 PS and 123 Newton meters of torque. 1.3 pala ito. Yung kasing ating sedan na Civic ay 1.5 turbo. So, mas matipid to sa gasolina. For the design, syempre, makikita nyo, sobrang compact lang naman talaga ng Vios. Parang straight to the point, pang practical use. Pero nakakatawa kasi yung mga Vios ngayon. Talaga may forma na din, may dating na rin eh. Medyo madiin na rin talaga siya. So sa front looks, ito yung isa sa napansin ko na dumiin na talaga sa Vios. We have our Toyota badge here. So dito sa J, bulb type pa yung kanyang headlight. So it could be better kung LED na. Naka-disc brake sa unahan, drum brake pa yung likod, tapos naka-hub pa siya, hindi pa siya naka-mugs. Ang pinakamabenta pala nila is yung XLE, which is yung mid variant lang. Dito sa J, wala siyang fog lamp. Unlike dun sa XLE na mid variant. And then, isa rin sa pinagkaiba, body color yung side mirrors nun, pati itong mga door handles. Tapos yung antenna nun ay shark fin na. Ito is regular antenna pa lang din. At saka keyless na rin po yun for the XLE, which is yun yung pinakamabenta nila. Bibili nyo naman yung Vios dahil ang pinaka-purpose ninyo talaga is yung pagiging practical, di ba? Kaya alam nyo, isa talaga to sa naiisip ko noon na kunin kasi kaya ko siyang i-paid ng cash ay hindi ko na kailangan kunin ng hulugan. Meron pa rin siyang armrest sa gitna, which is deal breaker. Siyempre, kapag nagda-drive ka, napaka-importante ng armrest niya. Meron tayo ditong cloth material na seat, which is good naman sa atin kasi tag-init. Mataas yung ground clearance niya. Yun isa sa mga bentahe ng Vios para sa akin. Na tipong kaya mo siyang dalhin sa Sanlupalop ng Pilipinas. Especially nung may nakita nga ako na may nagdala dun sa Tangadan Falls na napakatarik no, na tipong yung Hilux Tamaraw namin ay sumasayad pa yung stand na step dun sa pinakalikod. Pero yung Vios ay kinaya. So wala tong kaselan-selan. Hindi mo siya mai-small na sedan tapos hindi mo pwedeng dalhin kahit saan. Kasi yung Civic ko, kaya ko siya hindi madala kahit saan eh. Dahil nga mababa yung ground clearance nun. Pero itong isang to, walang kaselan-selan. Pwede mo dalhin kahit saan. Pero syempre, kapag baha kahit Hilux, medyo magdalawang isip ka na kung itutuloy mo o hindi. Huwag mo naman masyadong subukin. Sasagad-sagarin mo na. Meron siyang dalawang visor dito. Walang salamin. Meron tayong ilaw. Steering wheel na soft touches naman siya kahit na hindi pa siya leather. Wala din tayong infotainment system na